Matapos na maiwasan ni Leong Xiao ang dalawang atake ng liwanag ng espada mula kay Liang Yui, naisip niya, kailangan ko lang hintayin siyang umatake ng isa pang beses, at tiyak na mahahanap ko ang kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, si Liang Yui ay parang multo na nagtatago sa hamog, at nasa likuran na siya ni Leong Xiao. Ang kanyang sibat ay nakaangat na at handa na para sa isang biglaang pag-atake. Muling yumanig ang kalawakan, at muling naglaho ang figura ni Leong Xiao, at agad siyang lumipat sa ibang posisyon sa pamamagitan ng teleportasyon. Hindi napigilan ni Ren Guangran na sabihin, pareho silang may mga alas na itinatago. Huwag mong sabihin si Leong Xiao ay isang 8-tier alchemist, Yi Jie Thatluinas. Paano niya nalaman ang instantaneous movement? Ang mga salitang ito ay labis na nagpagulat sa lahat. Kung siya nga ay isang 8-tier Grand Alchemist, sino pa ang makakapigil sa kanya sa isang duelo ng sining? Ang mga nakaisip nito ay natulala. Ang Chen Yuan Commerce Guild, na una nilang minamaliit, ay hindi kaya magiging pinakamalaking dark horse ng kompetisyon. Kahit na matalo pa siya ni Liang Yui sa laban na ito, isa lang itong pagkatalo. Sa ipinapakita ni Leong Xiao ngayon, hindi siya apektado sa ilalim ng Ten Suns Alec Heaven, at mayroon pa siyang lakas ng loob na itago ang kanyang mga tunay na galaw. Sa 7 malalaking samahan ng mga ngalakal, maliban kay Li Feiyu, sino pa ang madaling makakatalo sa kanya? Hahaha, ano naman kung isa siyang 8-tier Grand Alchemist? Hindi ninyo kailangang mag-alala, biglang sabi ni Tudanhe, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa laban ng may buong kumpiyansa. Mamatay si Leong Xiao sa laban na ito. Ang liwanag ng espada ni Liang Yui ay walang tigil na lumalabas mula sa iba't ibang direksyon. Hindi ito mahulaan ni Leong Xiao. Samantala, lalong bumibilis si Liang Yui, at ang mga manonood ay mga anino na lang ng espada, at ang figura na lang ni Leong Xiao ang nakikita. Kahit ako ay hindi pamilyar sa sitwasyong ito, naisip ni Leong Xiao, ngunit imposible siyang maging alagad ng taong iyon. Malamang ay isa lamang itong sikretong sining na ginagaya ang ganitong uri ng sitwasyon. Biglang kumalma si Leong Xiao. Dahan-dahan siyang nagsalita habang may ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ng iyong pag-atake ay mukhang mabangis, ngunit ipinapakita nito na ang iyong tunay na katawan ay hindi malayo sa akin. Sa katunayan, napakadaling sirain ang iyong galaw. Maniwala ka man o hindi. Oh! Mula nang matutunan ko ang sikretong sining na ito, wala pang sinumang nakasira nito, sabi ni Liang Yui, ngunit ang bawat salita ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon, na ginagawang imposible siyang matukoy. Ngumiti si Leong Xiao, iyan ay dahil ang mga taong nakalaban mo ay masyadong mahihina. Ang kanyang mga mata ay biglang naging blood moon, at naramdaman niya ang buong kalawakan sa paligid. Dahan-dahan siyang nagsalita. Naririnig mo ang aking sinasabi, na nagpapatunay na ang mga sound wave mula sa akin ay umaabot sa iyong lokasyon, o kahit man lang ay dumadampi sa hangganan ng espasyong ito. Kung hindi, ang tunog ay habang buhay na mawawala sa ibang dimensyon. Malamig na sinabi ni Liang Yui, tama ang sinabi mo, ngunit wala ka ng maraming oras. Kahit na umatake ka sa tamang lokasyon, ang tsansang matamaan mo ako ay 0. Paano mo ako masasapol? Lalo na't maaari akong bumalaw. Ngumiti si Leong Xiao. Inunat niya ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang Imperial Dynasty Bell. Ang berdeng liwanag nito ay nagtataglay ng sinauna at maringal na aura. Sinabi niya, sa totoo lang, napakasimple. Kailangan ko lang gumamit ng isang omnidirectional sonic attack. Hindi ka makakatakas. Sa sandaling tamaan ka ng lakas ng sound wave, tiyak na magkakaroon ng panginginig. Hanggat hindi tumitigil ang sound wave, hindi ka titigil sa panginginig. Sa oras na yon, paano ka pa makakapagtago? Ang mga mata ni Qian Wudi ay biglang nanliit, at ang kanyang katawan ay nayanig. Natural na nakilala niya na ito ang kayamanang ninakaw ni Leong Xiao mula sa Mount Sumeru. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Noong araw na iyon sa Mount Sumeru, umuwi siyang walang dala. Ang mga mata ni Leong Xiao ay nanlamig. Isang beses niyang pinatunog ang Imperial Dynasty Bell sa kanyang kamay. Isang sinaunang himig ang umalingaw-ngaw,
at ang mga sound wave nito ay agad na bumalot sa buong kalawakan. Ito ay isang misteryosong artefact, ano kaya ito? Lahat ng naroroon ay nagulat. Bagaman ang normal na sound wave ay maaaring bumalot sa lahat ng direksyon, hindi ito kasing sigla at kasing sinauna ng bell na ito. Ang sinaunang huni nito ay tila naglalakbay mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, maging si Tudanhi ay namutla, na may gulat at pagkamangha sa kanyang mga mata. Sa maliit na espasyo, ang mga sound wave ay patuloy na umalinggaw at kumalat sa lahat ng dako. Nang gumalaw si Liang Yui, agad siyang nagkaroon ng butas. Liang Yui, nahuli na kita. Ang panalo ay nasa panig ko na. Itinaas ni Leon Xiao ang kanyang espada, at biglang tinusok ang walang laman na espasyo gamit ang Northern Heaven Cold Star Sword. Ang mga sound wave ay lumikha ng napakaliit na frequency ng panginginig, ngunit hindi ito nakatakas sa kanyang divine sense. Ilad, gusto mong tumakas? Sa ilalim ng tunog ng aking bell, mahuhuli ko ang anumang maliit na panginginig. Hanggat lumalaban ka sa tunog ng bell, tiyak na magkakaroon ng pagbabago. Maliban na lang kung susuko ka sa paglaban, sa gayon ay babalot ang tunog ng bell sa iyong katawan, papanginginigin ang iyong mga meridian at ki, at ikaw ay sasabog at mamamatay. Gumagalaw na ang liwanag ng espada sa kamay ni Leong Xiao, sinusundan ang direksyon ni Liang Yui, at may malamig siyang ngiti, lalaban ka man o hindi, mamamatay ka pa rin. Alam mo ba kung ano ang pipiliin mo? Ang figura ni Liang Yui ay lumitaw sa walang laman na espasyo. Sa kanyang mga mata ay makikita ang hindi kapani-paniwalang pagkagulat. Agad siyang umatake at galit na sumigaw, kahit na ibunyag ko ang aking tunay na katawan, wala ka ring lakas na lumaban, paano mo ako matatalo? Ngumiti si Leong Xiao, haha, tama na mayroong malaking agwat sa pagitan natin, kaya hindi madali para sa akin na talunin ka. Ngunit dahil sa paggamit mo ng Ten Sons Alak Heaven at ng iyong sikretong sining para itago ang iyong sarili, ang iyong lakas ay wala ng 1/4 ng dati. Gaano katagal ka pa kaya makakatagal? Matapos sabihin yon, nanginginig ang espada sa kanyang kamay at patuloy siyang gumamit ng iba't ibang sword teknike para ubusin ang lakas at enerhiya ni Liang Yui. Maliban sa ilang kakaibang nilalang, ang kakulangan ng lakas ay ang kahinaan ng isang babae. Dahil sa walang humpay na pag-atake ni Leong Xiao, tuluyan nang nalagay sa disadvantage si Liang Yui. Namutla ang kanyang mukha at labis siyang hindi sang-ayon. Sinaksak ni Leong Xiao ang kanyang balikat at direktang itinapon siya palayo. Nanginig ang kanyang dugo, bumagsak siya sa lupa at dumadaloy ang sariwang dugo. Tapos na ang martial art, huminto na ang magkabilang panig, umalinggaw ang boses ni Lu Ying. Nakatayo doon si Leong Xiao na may mapagmataas na tindig at may kalmadong ngiti sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, tinanggal ng 3 martial emperor ang seal at bumalik sa dati ang kalangitan sa Songyuyang City. Yui, ayos ka lang ba? Bumaba ang mga tao mula sa Heavens 1 Pavilion at mabilis na inalalayan si Liang Yui, sinuri ang kanyang mga sugat. Ang mga sugat ay hindi malubha at gagaling siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Li Fiyu, Qian Wudi, at Tang Xin, ang 3 natatanging henyo sa kanilang henerasyon, ay may malalalim na iniisip sa kanilang mga mata, ngunit ang karamihan sa kanilang ekspresyon ay seryoso. Ang laban ni Liang Yui ay nagsabi sa kanila na hindi lang walang katiyakan ang resulta, kundi kahit na manalo sila, hindi ito magiging madali. Agad na naging malaking kalaban si Leong Xiao sa isipan ng lahat. Dahan-dahang nagsalita si Zhang Chong, panalo si Leong Xiao sa martial art na ito. Mayroon ba kayong komento, Elder 2? Ang mukha ni Tudanhi ay naging asul at hindi siya makapagsalita. Masyadong malakas ang pagbagsak na ito, hindi lang namatay ang isang elder, natalo rin sila sa martial art duel bago pa man magsimula ang kompetisyon, at nawalan pa sila ng 50 bilyong Premeval Stone. Lahat ng ito ay regalo ng binatilyong iyon. Nag-isip na siya ng mabuti, at gusto niyang patayin ang taong ito sa anumang paraan, ngunit alam niya na imposible yon. Nahirapan siyang bigkasin ang dalawang salita, walang kwenta, at ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang tinitingnan si Liang Yui.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at kahihiyan. Kumulot ang noo ni Leong Xiao at walang pakialam siyang nagsalita. Ang panalo at pagkatalo ay normal na bagay. Ang pagtawag sa isang tao na walang kwenta dahil lang sa natalo siya. Mayroon ka bang integridad? May galit sa mga mata ni Tudanhi at malamig siyang nagsalita. Ikaw, naglakas loob kang insultuhin ako. Itlan, at ano kung insultuhin kita? Hindi na mapigilan ni Leong Xiao ang kanyang paghamak, kung hindi lang dahil hindi pa ako kalaban, sinampal na kita hanggang sa mamatay. Hintayin mo, sa loob lang ng ilang taon, makikita mo. Hindi pa siya tapos magsalita, agad siyang tinamaan ng isang sinag ng liwanag na tumagos sa kanyang dibdib. Masyadong mabilis ang kilos ni Tudanhi kaya walang sinuman ang nakapag-react. Nataranta si Qian Wudi at Tang Xin. Kung namatay si Leong Xiao, hindi nila makukuha ang impormasyon at magiging masama ang resulta. Tanging sina Lu Ying at Zhang Chong lang ang napakunot noo. Napansin nila na hindi tumagos ang sinag ng liwanag sa katawan ni Leong Xiao dahil naging ilusyon ito. Ile! Malamig na humuni si Leong Xiao. Naunawaan na niya ang layunin ni Tudanhe, kaya agad siyang nag-teleport palayo at inilagan ang atake. Bumalik siya sa tabi ni Ding Ling-er. Malamig na sinabi ni Zhang Chong, tumanggap si Elder Tu ng pagkatalo sa pagtaya. Ang resulta ng laban ay naitalaga na. Dapat ay maging patas tayo. Bakit hindi ka ba nagtataglay ng integridad tulad ng sinabi ni Leong Xiao? Si Tudanhi ay galit na nagingit-ngit at tumingin kay Leong Xiao na lumitaw sa likod ng dalawa. Malamig siyang nagsalita, Leong Xiao, tatandaan ko ang pangalan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Walang pasensyang iwinagayway ni Leong Xiao ang kanyang kamay at mahinang nagsalita, sige na, sige na. Matapos matalo, nagmumura ka. Hindi lang ikaw ang ganyan. Ang paggalang ay kinukuha sa lakas, hindi sa pananakot, tanga. Namula ang mga mata ni Tudanhi at halos isang salita lang ang nasa isip niya, patayin. Bilang Grand Elder ng Heavens One Pavilion, kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Napakunot noo si Lu Ying at naisip niya na si Leong Xiao ay talagang walang kaalaman. Kung tuluyan niyang galitin si Tudanhe, makakatakas man siya ngayon, makakatakas ba siya habang buhay? Nag-aalala si Zhang Chong at mabilis na nagsalita, kung tinatanggap ni Elder Tu ang resulta ng laban, tulad ng napagkasunduan, tapos na ang issue rito. Dahil natalo ang Heavens One Pavilion, maaari na kayong umalis. Hindi pinansin ni Leong Xiao ang pagkabigla ng mga nasa paligid at nagsalita, Linger, kunin mo ang pera. Nanginig ang buong katawan ng lahat at marami ang may mga matang namumula. Ito ang lahat ng kanilang ari-arian. Kung hindi ka handang matalo, huwag kang magtaya. At sa ngayon, pera lang iyan. Mukhang may mga taong nag-init ang ulo. Kung patuloy silang mag-init, baka mawalan sila ng buhay. Ang malamig na boses ni Leong Xiao ay nagpapalamig sa mga nag-init na ulo. Mas naging kalmado ang ilang matatalinong tao. Haha, salamat sa iyong kabutihan. Kahit na may pagkainggit si Qian Wudi kay Leong Xiao, alam niyang maging kontento. Masaya siyang kinuha ang 150 bilyong Primeval Stone at mumiti ng masaya. Ang mga mukha ng Heavens One Pavilion at ang kanilang mga kaalyado ay naging madilim. Umalis sila sa pamumuno ni Tudanhi. Nagpaalam din si Li Fiu at nagsabing, binabati kita, Young Master yun. Magpapaalam na rin ako. Tumango si Leong Xiao, Young Master Lai, huwag mong kalimutan ang sinabi mong magbibigay ka ng kasiyasyang account. Hindi ko gusto na dinadaya ako. Nagsimulang magpawis si Li Fiu at paulit-ulit na sinabi, madali lang yan, madali lang yan. Pagkatapos ay pag-uusapan natin. Mabilis siyang umalis na tila tumatakas, sa pakiramdam na mas delikado kung kakausapin pa niya si Leong Xiao. Si Tang Xin ay may mukhang puno ng paghanga at nagsabing, binabati kita, Young Master yun, sa iyong tagumpay sa unang laban. Bagaman tumaya ako kay Sister Liang Yui, sinusuportahan pa rin kita sa espiritu. Ngayon na nakita ko ang laban na ito, sulit ang aming pagpunta.
Ngayong gabi, magho-host ako ng isang feast sa 4 Extreme Sect para ipagdiwang kasama mo at ni Brother Woody. Sana ay makadalo kayo. Ang ibig niyang sabihin ay malinaw, ginawa na namin ang aming pangako, kaya oras na para ibigay mo ang impormasyon. Sa 4 Extreme Sect, nagkunwari si Leong Xiao na takot at nagsabi, "Maaari mo ba akong bigyan ng seguridad, Young Master Tangxin?" Ngumiti si Tangxin at sadyang inilakasan ng boses, "Nagbibiro ka, Young Master yun. Hanggat nasa 4 Extreme Sect ka, isa kang mahalagang bisita. Kahit pagaling sa 7 super organizations, sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan." Kumislap ang mga mata ni Leong Xiao at nagsabi, "Talaga bang ganoon kaligtas? Hindi ka ba tulad ni Li Fiyu na madaling magbago ng isip?" Si Tangxin ay mukhang determinado at sinabing, "Hindi ako tulad ng isang duwag na si Li Fiyu. Ang 10,000 Treasures Tower ay walang karangalan. Paano sila maihahalin tulad sa 4 Extreme Sect? Bukod pa, si Brother Qian Woody ay saksi, paano ko naman sisirain ang aking salita? Kung ganoon, panatag na ako." Ngumiti si Leong Xiao, "Darating ako sa iyong piging ngayong gabi." Masayang nagsalita si Tangxin, "Kung gayon, naghihintay kami sa pagdating ninyong dalawa." Tinignan ni Qian Woody si Leong Xiao, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ingat at matinding paglaban. Sabi niya, "Inaasahan ko ang ating paghaharap sa martial arts duel." Agad na lumipad ang mga tao mula sa 4 Extreme Sect at Golden Money Gang, at naging sinag ng liwanag papalayo. Matapos ang kanilang tagumpay, nakahinda ng maluwag sina Ding Ling'er at ang Qianyuan Commerce Guild. Ngunit parang may mabigat na bigat pa rin sa kanilang mga balikat. Nag-aalalang nagsalita si Ding Ling'er, "Young Master yun, hindi maganda ang intensyon ni Tangxin. Bakit mo ilalagay ang iyong sarili sa panganib?" Bahagyang umiti si Leong Xiao at sinabi, "May iba akong iniisip. Maliban sa ilang absolute peak powerhouse, wala akong nakikitang totoong panganib. Bukod pa, si Tangxin ay isang napakagandang puwersa na kailangan kong gamitin para magbukas ng daan." Ang kanyang mga mata ay naging seryoso at sinabi, "Ang mga Great Demon na iyon ay isang malaking problema. Kung kinakailangan, lubos kong tutulungan si Tangxin." Kumunot ang noo ni Mo Xiaochuan at nagsabi, "Ganoon ba talaga kalakas ang mga Great Demon na iyon?" Seryosong sinabi ni Leong Xiao, "Ang mga taong iyon, tulad ko, ay mga peak existence ng 9 heavens. Ngunit ang kanilang lakas ay humina sa paglipas ng panahon. Kung makukuha nila ang mga mapagkukunan ng 4 Extreme Sect, magiging isang nakakapanakot na puwersa sila. Posibleng sila ay maging kasing lakas ng 7 super organizations. Ang mas kinakatakutan ko ay hindi sila sa ating lahi, at mayroon silang masasamang hangarin." Ang mga mata ni Helian Xiaohuang ay may kakaibang ekspresyon at nagsabi, "Kung gayon, patayin na lang natin sila bago sila bumalik sa kanilang lakas, upang maiwasan ang anumang problema." Tama, ito rin ang aking iniisip. Kaya ngayong gabi, sa piging, sasabihin ko ang sitwasyon ni Tang Jie. Kung kinakailangan, ibubunyag ko ang sitwasyon ng ilang Great Demon sa hinaharap, para ang Holy Region ang maglilinis sa mga ito, sabi ni Leong Xiao. Alam ng mga taong ito ang maraming sikreto tungkol sa akin, at mayroon pa silang Noah's Ark. Kung ilalabas nila ang balitang ito, magdadala ito ng malaking panganib sa akin at kay Yefan. Nainis si Helian Xiaohuang at sumigaw, "So, ang dami pala talagang nangyari. Noong nasa Demon Realm ako, hindi ko dapat sila hinayaang mabuhay." Sinabi ni Leong Xiao, "Noon ay nagmamadali ako na pumunta sa Void Outer Space para hanapin ang Primordial Fierce Gale. Hindi mo alam ang sitwasyon, kaya hindi kita masisisi. Ngunit ito ay isang magandang pagkakataon. Kailangan nating gamitin si Tangxin, at baka pati ang Commerce Alliance, upang makuha sila at maalis ang mga panganib sa hinaharap." Sabi ni Mo Xiaochuan, "Sa piging ngayong gabi, sasama kami ni Xiaohuang sayo. Ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami." Tumango si Leong Xiao at nagsabi, "Mabuti. Sasama kayong dalawa sa akin, at ang iba ay maaaring bumalik at magpahinga." Matapos magkasundo, handa na ang lahat na umalis. Biglang nagsalita si Leong Xiao, "Yun siyang, sandali.
Mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Ang mukha ng tatlo pa ay naging kakaiba. Si Mo Xiaochuan at Helian Xiaohuang ay tila tsismoso, habang si Ding Ling naman ay nalungkot at naguguluhan.